Narito na ang programang Ionic Minerals, susi sa kalusugan. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan, hatid sa inyo ng Berwanweb Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops. Ionic Minerals, susi sa kalusugan. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Ionic. Ito po ang ating programang Ionic Minerals, susi sa kalusugan. Ako po si Michelle Ravanilla, mga ka-Ionic, at tayo na naman po ay magsasama-sama ngayong araw para na naman po sa isa namang testimonial or patotoo ng isang taong natulungan ng ating Ionic Mineral Drops na mapabuti yung kanyang kalusugan. Ngunit bago po yun, mga ka-Ionic, tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo rin po ay live streaming ngayon sa ating YouTube channel and Facebook page na Ionic Minerals Philippines. Kaya naman, mga ka-Ionic, kung kayo'y nanonood sa aming live program, ay inaanyayahan po namin kayo na kung maaari po ay pakishare ang ating live program sa inyo po mga Facebook account or timeline. Ano po? Para naman po mga ka-Ionic, marami pang tao yung makapanood din po ng ating programa ngayong araw. Okay? At mga ka-Ionic, kung maaari din po, yung mga nakikinig naman dyan sa radyo ay pakilakas-lakasan po ang volume ng ating pong mga radyo para naman yung mga kapitbahay po natin, katrabaho, kaibigan, kapamilya ay makapakinig din po ng ating programa. Nang sa gayon mga ka-Ionic ay lahat po tayo ay matuto kung ano nga ba yung kahalagahan ng mineral sa ating kalusugan. Okay? Kasi po lang talaga pong objective natin is lahat po ng tao dito sa Pilipinas or even po mga kamag-anak natin abroad man po yan o sa sulok man po ng mundo ay matutunan po na mahalaga yung mineral sa ating kalusugan at ito po ay maraming benepisyong nagagawa sa ating katawan. Mga ka-Ionic, ayan ngayong this moment po pala ay marami na bumabati sa ating live program at maraming salamat po sa lahat po na bumabati. Ayan, kung maaari po pala yung mga mayroong questions and nagpapadala ng kanilang pagbati, pakilagay din po ang inyong location para malaman po natin kung hanggang saan po nakakarating ang ating pong programa ngayong araw. Okay po mga ka-Ionic? At ayan po, binabati lamang po natin ng magandang araw ang product distribution channel po natin dyan po sa Goa, Camarines Sur na palaging nakatutok sa ating programa, ang Diamond Multiline Cooperative. Hello po sa inyong lahat dyan at maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating programang Ionic Mineral Susi sa Kalusugan. At mga ka-Ionic, bukod dyan, marami din tayong mga wellness consultants and distributors po na bumabati din sa atin ng magandang araw. Ayan, hello po kay Ma'am Suzette ng Libmanan, Camarines Sur. Ayan, si Ma'am Suzette po pala ay ating distributor po dyan sa poblasyon, Libmanan, Camarines Sur. Ang kanya pong tindahan ay malapit lamang po sa Hinulid Church. Hello po Ma'am Suzette. At gayon din po sa Pasakaw, Camarines Sur, hanapin nyo lamang po si Sir Alex. Ayan din na naman ay ang Co-M Store. Yan po ay located sa Santa Cruz del Sur, Pasakaw, Camarines Sur. So, mapansin po talaga natin na dito sa Camarines Sur ay marami po yung ating distributor. Kaya naman, mga ka-Ionic,
Sa mga nasa ibang panig po dyan ng Pilipinas, kung nais po ninyo maging distributor or wellness consultants natin, ay makipag-ugnayan po kayo sa nearest branch po natin sa inyong lugar. Okay? Katulad nito mga aking nabanggit dito. At pinabati rin po pala natin, ito pa, isang distributor din po natin from Sipocot, Camarines Sur, si Ma'am Alice. Diyan po sa Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur. At ang kanyang tindahan ay ang Samaupan Refilling Station, kung saan available din po yung ating Ionic Mineral Drops. Hello po Ma'am Alice. Maraming salamat po sa pagbati. At dyan din po pala sa Barangay Awayan, Sipocot, Camarines Sur. Ang ating distributor naman po ay si Sir Badong or Sir Salvador. Hello po Sir Badong. Ayan, marami po tayong distributor nationwide mga ka-Ionic. At sa Cebu, ayan, ang ating mga kasamaan po dyan sa Cebu. Magandang araw po kay Ma'am Rica May and Sir Jason. Hello po. Ayan, ang ating po palang wellness consultant po dyan. Nariyan din po si Sir Briton and Ma'am Joy ng CJBR Consumer Goods Trading. O ang Ionic Minerals Danao, yan po ay located sa Barangay Tuburan Sur, Danao City. Okay? Yan po yung ating distributor dyan sa Danao City, Cebu. And yung branch natin dyan sa Cebu, mga ka-Ionic, yan po ay nasa Barangay Santa Cruz, Cebu City. So, yan po. Sa Visayas, ano po? At ganyan po kay Sir Veronico from Basak, Lapu-Lapu. Magandang araw. So, marami tayong mga kasamahan na tumutulong sa atin po na ipalagana po yung ating produkto sa buong Pilipinas. At ito po mga nasabi ko kanina, yung mga nabanggit ko kanina, kami po ay labis po nagpapasalamat sa inyo, sa mga tumutulong po na i-distribute yung products natin, at tumutulong din para marami pang tao yung makaalam ng ating produkto o ng minerals. Ano po, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Ito pa, mga distributor pa po natin, si Sir Marvin from Buhi, Camarines Sur, ang AMD1 Marketing. Available po dyan ang ating products sa Buhi Public Market. Hanapin nyo lamang ang AMD1 Marketing. At sa Bao Public Market naman, sa Bao, Camarines Sur, si Ma'am Jonah. Hello po, magandang araw. Yan po ay nasa San Roque, Bao, Camarines Sur. Harap po ng luglogan ni Soriano ang kanilang tindahan. Likod daw po ng market. Hello po, Ma'am Jonah. At diyan naman po sa Calabanga, Camarines Sur, hanapin lamang si Ma'am Ning. Ayan, si Kagawad Ning. Ang kanya pong tindahan ay Mendoza Store. At yan lamang po ay sa katabi lamang ng Calabanga National High School. Okay? So, yan po yung ating mga distributor nationwide, mga ka-Ionic. Okay? Sa mga nais pang bumati, mag-send lamang po kayo dito sa ating programa. Huwag po kayong mahihiya dahil welcome po lahat ng questions po dito sa ating programa. At yan, katulad nga po pala na aking nasabi kanina, mga ka-Ionic, ngayong araw po ay isa na namang patotoo or testimonial yung ating pong mapapakinggan patungkol po sa tao pong natulungan ng ating Ionic Mineral Drops na mapabuti yung kanyang kalusugan gamit lamang po yung ating produktong Ionic Mineral Drops at pagsunod lamang sa certain diet po na kailangan po niyang sundin. Pero po yan, bago po yan ipaliwanag lamang po natin or i-share lamang po natin sa inyo yung aming nakalap na impormasyon patungkol po sa karamdaman na colon cancer. Ano nga ba yung colon cancer, mga ka-Ionic? Eto, sabi po dito, ayan, mga ka-Ionic, ayon po sa mayoclinic.org, ang colon cancer daw po ay isang paglaki ng mga cells na nagsisimula sa isang bahagi ng malaking bituka na tinatawag na colon. Ang colon ay ang una at pinakamahabang bahagi ng malaking bituka. Ang malaking bituka ay ang huling bahagi ng sistema ng pagtunaw. Tinutunaw ng digestive system ang pagkain para magamit ito ng ating katawan. Ang cancer sa colon ay karaniwang nakakaapekto sa mga matatanda, bagaman maaari itong mangyari sa anumang edad. Karaniwan ito nagsisimula bilang maliliit na kumpul ng mga cells o cellula na tinatawag na polyp na nabubuo sa loob ng colon. Ang mga polyp sa pangkalahatan ay hindi cancerous, ngunit ang ilan ay maaring maging colon cancer sa paglipas ng panahon.
Ang mga polyp ay kadalasang hindi nagiging sanhi ng mga sintomas. Para sa kadahilanang ito, inirekomenda ng mga doktor ang regular screening test upang mahanap ang mga polyp sa colon. Ang paghahanap at pag-alis ng mga polyp ay nakatulong na maiwasan ang colon cancer. Ang cancer sa colon kung minsan ay tinatawag ding colorectal cancer. Pinagsasama-sama ng terminong ito ang colon cancer at rectal cancer na nagsisimula sa rectum. Maraming tao na may colon cancer ay walang sintomas sa una, ngunit kapag lumitaw ang mga sintomas, malamang na depende ang mga ito sa laki ng cancer at kung saan ito nasa malaking bituka. Ang mga sintomas po ng colon cancer, mga kainik, ay ito daw po. Una, isang pagbabago sa mga gawi sa pagdumi, tulad po ng mas madalas na pagtatae o panindigas ng dumi, and then rectal bleeding or dugo sa dumi. Ang patuloy ding kakulangan sa ginhawa sa bahagi ng tiyan tulad ng cramps, gas o pananakit, panghihina o pagod, at pagbabawas din po ng timbang. Okay? Yan po mga ka-Ionic yung ilan po sa sintomas ng pagkakaroon ng colon cancer. Ito pa, may dinagdag pa dito. Sabi pa dito, ang colon cancer ay nangyayari kapag ang mga cells sa colon ay nagkakaroon ng mapagbabago sa kanilang DNA. Hawak ng DNA ng isang cell ang mga instructions na nagsasabi sa cell kung ano ang gagawin. Ang mga pagbabago ay nagsasabi sa mga cell na dumami ng mabilis. Hinahayaan na mapagbabago ng ang mga cell na magpatuloy na mabuhay kapag ang malusog na mga cell ay namatay bilang bahagi ng kanilang natural na life cycle. Nagdudulot ito ng masyadong maraming mga cells at ang mga cells ay maaaring bumuo ng isang masa na tinatawag na tumor. Ang mga selula ay maaaring sumalakay at sirain ang malusog na tissue ng katawan. At sa paglipas ng panahon, ang mga cells ay maaaring kumalat sa iba't ibang bahagi ng ating katawan at kapag kumalat ang cancer, tinatawag na itong metastatic cancer. So, ito po yung nagiging resulta mga ka-Ionic. Ano po? So, kapag nagkakaroon po ng colon cancer ang isang tao. So, ito pong ating nakalap na impormasyon. Maaari din po kayo mag-search sa internet or sa Google patungkol po sa karamdamang colon cancer. Pero ito po yung ating binahagi para may konting background po tayo or para mas lalo po nating maintindihan kung ano nga ba yung karamdaman na colon cancer. At ngayon nga po pala mga ka-Ionic, kung kayo may questions patungkol po sa health, kahit anong karamdaman, huwag po kayong mahiya. Ipadala po yan sa aming text lines. Ang text line po natin sa Smart ay 0999-788-7512. At sa Globe naman po ay 0917-770-7925. Maaari rin po mag-post ng inyong tanong o mensahe sa ating YouTube channel na Ionic Minerals Philippines at sa ating Facebook page na Ionic Minerals Philippines. So, gabalik po kami mga ka-Ionic makalipas lamang nito. Discover the path to vibrant health and divine vitality. In our quest for healing, we often turn to God. Yet, in our journey to wellness, we sometimes overlook the simple truth. God has given us a blueprint for healthy living. Straying from life's natural balance disrupts the harmony we seek. An imbalance in the body, caused by a lack of vital nutrients and an excess of toxins, leads to dysfunction and disease. Enter the forgotten heroes. Water, the elixir of life, and minerals, the essence of vitality. These essentials pave the way for optimal nutrition and intensive detoxification, vital for restoring harmony within. Embrace God's natural law, your ultimate guide to well-being. Nourish your body with foods crafted by the Creator and hydrate with water infused with Ionic Concentrated Mineral Drops, the best drink, designed for you to function at its optimum. It's time for a sacred commitment. Honor your body, embrace divine health, and relish a life full of energy, vitality, and longevity. Make this your new promise. Take Ionic Concentrated Mineral Drops now. Water and minerals towards a healthier life.
Nagabalik po ang ating programang Ionic Minerals, susi sa kalusugan. Mga ka-Ionic, muli kami nagpapasalamat sa lahat po ng taong nakasubaybay ngayong araw sa ating programa. At nawa po ay yung mga matututunan po natin ngayon ay gamitin po natin sa araw-araw nating buhay dito sa mundo, mga ka-Ionic. Ano po? At ito nga po mga ka-Ionic, at gaya ng sinabi natin kanina, isa na namang pong patotoo or testimonial yung ating mapapakinggan po ngayong araw. Ito po ay matotoo ng isang taong natulungan po ng ating product na Ionic Mineral Drops na mapabuti po yung kanyang kalusugan. Ayun mga ka-Ionic, wag na nating patagalin pa ito na po yung ating testimonial. Pakinggan po natin, tunghayan po natin mga ka-Ionic ang testimonial or patotoo po ni Sir Tony Carino ng Naga City, Camarines Sur sa kanya pong naging karamdaman na colon cancer. Mga kaibigan, makakasama po natin si Sir Tony Carino ng Naga City at maraming salamat Sir Tony sa pagbibigay po ng oras ngayong araw. Magandang araw po sa lahat. At mabuti na lang at nabigyan mo po ng pagkakataon na ikaw po ay aming makapanayam ngayon dito po sa ating programa. So, to recap mga kaibigan, hawak ko po yung kanyang record at simula po siya noong May 2, 2020. Ito po yung kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ano po, remember, ang pandemic is nag-start ng March at siya pala during that time ay talagang problemado sa kanyang kalusugan. So, Sir Tony, pakikwento naman sa atin muli sa mga kababayan natin, lalo na sa mga first-time viewers and listeners natin, ang iyo pong mga naging karanasan bago kayo bumisita sa tanggapan. Muli po, magandang araw. Simula po nung ako po yung na-detect ng aking sakit sa bituka noong 2018, naoperahan po ako noon. Tapos po pakalipas po ng 6 na buwan, after na naoperahan ako, inulit po uli akong operahan sa tiyan po uli. Kaya lang po pakalipas po nung maoperahan ako, pina-undergo na po ako ng chemotherapy. 8 session pong chemotherapy. Yun po, ginawa ko. Every 21 days, kinikemo ako. Kaya lang po medyo mahirap-hirap din po para sa sarili ko. Sa katawan ko ang pagkikemo kasi nga po bukod sa paggastos, malaking perang gastos at saka sa katawan ko, pinipilit ko lang po, kinakaya lang ng aking katawan para hindi ako mabumigay. Yun po. Tapos natapos po yung 8 session, every 21 days po yun. Pagkatapos po, nag-undergo po ako ulit ng CT scan. Kaya lang po medyo sa kasamaang palad, paglabas po ng resulta, wala pong nangyari. Lumipat na po sa lungs daw, meron na sa liver yung metastasis ko, kaya nawalan po ako ng pag-asa. Hindi na po ako bumalik doon sa pinagkikimuhan ko kasi po wala na rin pati akong budget, wala na rin po akong pera na para doon sa gamutan ng ganon. Saka mahirap po sa katawan, medyo naninikip na rin po ang dibdib ko pag pumapasok yung gamot sa aking katawan. Gawa ng ang ginawa po sa aking chemotherapy, every 3 hours nakasaksak yung gamot sa katawan ko. Tapos may oral po akong 15 days, umiinom po ako ng gamot. After po noon, babalik na naman ako after 21 days, chemotherapy na naman. Yun po, kaya lang po nung paglabas ng resulta po, yun nga, hindi rin po, walang nangyari, nagkalat pa. Kaya ang ginawa ko po, sabi ko, sapalaran na lang ako sa isip ko, mamamatay na yata. Sabi ko siguro ako, gawa nga ng nagkalat na, meron na sa lungs, meron na sa liver. Narinig ko sa radyo yung programa. Sabi ko, wala naman siguro akong masama na subukan ko. Para gumaling ako, sumunod lang daw po ako sa dapat na gawin. Gagawin. Kahit kailan po nagsimula yung sakit nyo? Paano nyo nagsimula yung mga symptoms na nalaman nyo meron kayong colon cancer? At hindi lang yun, ang dami nyo po pong mga sakit maliban po sa colon cancer na talagang pinagsimula ng napakatinding struggle ninyo. Kailan po talaga nagsimula yung mga symptoms? Paano nyo na-discover? At ano po yung paliwanag ng doktor ninyo dati? Bakit kayo nagkaroon ng naturang karamdaman?
Actually po, 2018 po yung nagsimula. Naoperahan po ako November. Pero yung before the Pero operation, po, before yung na symptoms, operation, mga June 2018, wala naman po kasing sintomas akong nararamdaman eh. Medyo constipated lang po ako. Medyo 2 araw, 3 araw bago ako, excuse me po, sa pagbawas. Katapos po, ang lumalabas po sa may kasama pong dugo. yung dumi mo. Opo, hindi ko po yun pinansin kasi nga sabi ko baka kung ano lang. Tapos po, dinire-diretso ko lang po yung ngayon, nararamdaman kong yon hanggang sa parang hindi na ako satisfied sa sarili ko. Sabi ko, Gaano katagal po yun, Sir Tony? siguro mga buwan, June, July, August, ganyan. Tapos mga September, habang nagmamaneho ako ng sasakyan, kasi driver pa ako doon sa amin, ay parang may nararamdaman akong mainit ka ako sa hita ko, gano'n. Tapos uminto ako, tiningnan ko, sabi ko dugo. Galing saan? Galing sa puwit nyo? Sa puwit ko, gano'n. Sabi ko, sariwa na po pati, hindi na dumi, sariwang dugo. Ang ginawa ko po, naglinis ako, tapos pumunta ako dyan po sa City Health, nagpatanong po ako sa doktor. Wala kayong nararamdaman nung dumugo, ganon? Wala po talaga. Parang bumuhos na lang siya? Opo, wala po talaga. Walang sakit, wala kahit ano. Wala pong sintomas, wala po ako nararamdaman. Tapos sabi po sa akin nung isa kong doktor, magpa-check up ng dumi. Okay. Nung stool ko. Kaya nga pina-check up ko po, yun nga po, may nakitang may dugo raw. Tapos ang advice po sa akin, magpunta ka na sa espesyalistang doktor para makita yan. Ngayon, sabi po naman sa akin nung pinuntahan kong doktor na espesyalista dyan, kuya, sabi sa akin, magpa-colonoscopy daw po ako. Gano'ng karami yung dugo, Sir Tori, para ma-imagine ng ating mga tagapakinig? Madami po, parang Parang ka niregla, pawis, ganon? ganon po. Ano siya, consistent, tuloy-tuloy lang siya or isahang bagsak lang? Isang bagsak lang, natulo siya, after nakalipas na naman, tutulo na naman, ganon. Ginawa mo, Tuloy-tuloy lang po siya. nag-sanitary napkin ka na. Hindi naman po. Kaya lang, pag nakakaramdam akong ganon, nililinis ko talaga. So, ginawa nung doktor, pinakolonoscopy ako. So, yung nararamdaman mo yon, wala pa yung colonoscopy, wala pa yung ano yung mga duda mo? Siyempre, pagka kayo ay may nararamdaman tayo, siyempre, meron kang mga duda kung anong possibility ng Actually talaga, ma'am, wala mo. po. Wala Kaya lang, kang pag idea. ang dumi ko po, yun nga po, maitim, may dugo. Yun po, maitim po siya. Wala na siyang hindi tulad nung wala kang ordinaryong dumi. lagnat, walang body pain, walang masakit sa parte ng tiyan mo. Wala ganon? po. Ang lakas ko Grabe, po no? talaga. Wala po Oo. talaga. Wala po talaga. Sa totoo lang, wala po talaga nararamdaman. Kaya po nung sabi ko, wala naman sigurong ano to. Na-worry lang po talaga ako nung magpa-colonoscopy ako. Okay, now comes colonoscopy. Ano yung unang sinabi ng doktor bago kayo ni-request na kailangan nyo mag-colonoscopy? Meron ba agad siyang sinabi or ang request niya agad is this test? Colonoscopy po talaga. Pagkakita niya ng bukol na pumutok na nga po sa loob. Okay. Tapos So yung nag-ano ka muna, nag-internal testing? Nag-IE ka, parang ganon? Hindi po. Paano niya nakita? Direkto na colonoscopy? Direkta po, colonoscopy. Pinasukan po ako ng okay. camera sa loob. Tapos nakita nga may pumutok na. Tapos yung may isa pa pong bukol na nakabara na doon sa bituka ko. Na Anong talagang, size daw po, sir, kung natatandaan niyo po? Hindi ko po matandaan, pero malaki na po. Malaki Dalawang na talaga. bukol yung nakita sa colon Oo, niyo? dalawa po, dalawa. Okay. Dalawa. Tapos, yun po, sabi sa akin ng doktor, pag hindi ko daw po naasikaso yun, binigyan niya ako ng taning, 4 na buwan. To live, 4 months to live. Opo, 4 na buwan na lang daw po yung... Bluntly, after the colonoscopy, yun agad ang sinabi sa'yo? Opo. Wow. Wala siyang... Walang kagatul-gatul? Walang kagatul-gatul. Na... Hindi man lang nagpaligoy-ligoy na Hindi po. may pag-asa ka pa naman? Wala. Nabigla rin nga po ako. Sabi ko, akala ko hindi sinasabi ka agad na ganun. Oo. Ang Kasi akala nga ko din, napapanood ko sa movie, meron pang mga pasimple-simple. Yung wala. pala, bluntly, sinabi sa'yo. Wala, automatic. Pagkatapos ng colonoscopy. Ang sabi sa'yo? Sabi sa akin ng doktor, 4 na buwan na lang ang buhay mo. Nako,
Sinong kasama mo that time? Yung asawa ko po. Oo. Ako'y medyo... So anong nangyari? Anong reaction? Napaka-tinding news of your life yon at hindi siguro kayo maniniwala na yun ay fake news kasi doktor ang nagsasabi sa'yo. Opo. Sobra Paano reaction yung mag-asawa? Sobra akong kinabahan. Yung asawa ko nga, nag-iiyak siya tapos nag-chat ako sa mga kapatid ko, mga pamangking ko. Sabi Ilan taon ka nga nun, Sir Tony? 52 po, 52. Okay. Tapos sabi nung pamangking ko, baka naman mali. Sabi nga, nagalit pa nga doon sa doktor kasi daw, hindi naman daw sa Diyos, bakit niya sasabihin na mamamatay ka na? Tama. Ayaw nilang maniwala kasi nga, sabi ko ganun, walang doktor na ako nagsabi sa akin. Na hanggang doon na lang ako. Sabi ko kung talagang, di tanggapin na lang. Sa hindi man ninyo matanggap, yun nga po. Tapos, So, teka, sabi nila, 4 months to live. Pero siguro naman binigyan kanya ng alternative na pwede mong gawin para humaba pa yung 4 months na yun. Ano yung suggestion yun nga po, niya? sabi sa akin, magpa-opera ako. Okay. Magpa-opera ako habang kung kakayanin pa daw ng operasyon. So, ang ibig sabihin pala, kung hindi ka magpapa-opera, 4 months to live ka. Yun po. Pero yun po ang sabi niya. pag nagpa-opera ka daw, baka kayanin. Baka po, Okay. ganon. Basta ganon. Ay, ang kaso nga po, malaking pera ang sinabihan niya pa nga niya ako. Sinabihan niya pa ako na kung gusto mo, akong bala sa'yo. Sabi ko, magkano naman po? Una niyang sabi sa akin, 200. 200,000? Opo, 200K. Sabi ko, sige po, pag-iisipan ko. Pero actually, Ano ibig sabihin ng ako bahala sa'yo? siya na daw ang lahat, siya na magpapa-opera, siya na lahat. Yun, basta yun ang ihahanda ko. Package na yun, 200,000? Opo, package na po yun. Package na po yun. Nung panahon na yun, 2018. Tapos po, sabi ko, sige po, at pag-iusapan namin mag-asawa. Yun nga, yung iniisip ko, kung saan ako kukuha ng 200,000. Okay. Sabi ko, saan ako kukuha niyan? Talagang laking pera noon. Napakalaking pera noon. Tapos, sabi ko sa asawa ko, sige na, gagawa ako ng paraan kung anong dapat gawin. Ayun po. Pero yung operasyon, Sir Tony, wala pang assurance yun, di ba? Actually, sabi niya, isusubukan. Opo, actually, wala naman po siyang assurance. Kaya lang dapat daw po, automatic, maalis. Sige. Ang ginawa ko po, nag-second opinion ako hanggang third opinion. Nagpunta rin Ilang ako doon doktor sa pa ibang pinuntahan doktor. mo? Opo, Oo. 2, 3. Hanggang sa pangatlong doktor po, nirekomenda na po ako doon sa surgeon na talagang siya na po ang mag-oopera sa akin. Okay. Yun po, nagpunta ko roon, tiningnan yung resulta ng colonoscopy, tapos in-examine po ako, actual na examine. Tapos po, yun nga, nakita niya, kailangan daw talaga maalis. So that time, Sir Tony, ang 2018, ang alam mo lang na sakit mo is colon cancer. Opo. Anong stage daw? Hindi pa po nalalaman kasi nga po hindi pa man na-biopsy. Okay. Nung naoperahan na po ako, nung sabi na ng doktor, sige na, operahan natin. Kaya talagang kailangan ko ng pera. Kaya pumasok po ako sa hospital, talagang may pera akong dala. Ano Sir Tony, kung you don't mind asking, paano nyo na-raise yung 200,000? Ayan po mga ka-Ainig, napakinggan po natin yung testimonial or patotoo po ni Sir Tony Carino ng Naga City, Camarines, sir, patungkol po sa kanyang karamdaman. Di ba napakinggan natin na talagang malaking pera na yung kinakailangan po mga ka-Ainig. Ngunit tingnan po natin kung ano pa yung mga susunod pong mga pangyayari. Ngunit po pala kung kayo po yung may mga questions, huwag po kayong mahiyang ipadala po yan sa ating text lines. Ang text line po natin sa Smart ay 0999-788-7512 at sa Globe ay 0917-770-7925. And maaari din po kayo mag-post sa ating Facebook page na Ainik Miras Philippines. Pakilagay lamang sa comment section. Magbabalik po kami mga ka-Ainik makalipas lamang nito. When God created the world, He provided us with all the basic, essential nutrients the human body needs to live happy and healthy. However, man invented various foods and beverages as substitutes for the nutrients perfectly designed for a healthier body. The deviation compromised the human body to function at its optimum, resulting in numerous diseases. The best way to restore lost health is to return to the very basic, nature.
Eat real foods created by God and not processed, refined, instant foods without any nutritional value. Foremost, drink water supplemented with Ionic concentrated mineral drops only because it contains lots of healthy minerals that assist in the vital functions of water in the body. Ionic concentrated mineral drops is the world's most potent, 100% natural, food-grade sourced Ionic, health-giving mineral supplement from Great Salt Lake, Utah, USA. God-created nutrients are greater than man-made solutions for health, well-being, and longevity. Nagabalik po ang ating programang Ionic Minerals, susi sa kalusugan. Muli po mga ka-Ionic, kami nagpapasalamat sa lahat po ng nakasubaybay sa ating programa ngayon. At mga ka-Ionic, ayan, kanina napakinggan na natin yung ibang parte po ng testimonial. Ngayon po ay ipagpatuloy po natin mga ka-Ionic. Napakaganda ng kwentong ito mga ka-Ionic. Tiyak pong marami tayong matututunan. Pakinggan po natin, ipagpatuloy po natin ang testimonial ni Sir Tony Carino sa kanyang naging karamdaman na colon cancer. Nung sabi na ng doktor, sige na, operahan natin. Kaya nga talagang kailangan ko ng pera. Kaya pumasok po ako sa hospital, talagang may pera akong dala. Ano Sir Tony, kung you don't mind asking, paano nyo na-raise yung 200,000? Ano yan? Parang chip in ng mga kamag-anak? Hindi po, sarili ko pong sikap. Yung mga pinagsikapan ko po sa buhay ko, sinangla ko muna yung aking... So, kinailangan mo magbenta ng mga gamit? Ganun ba yun? Opo. Kailangan kong magbenta. Binigyan po ako ng 200. May naipon naman po akong perang 100. Basta ang dala ko pong pera sa hospital, almost 300,000. Okay. Sa loob. Kaya nga sabi ko, malakas ang loob ko. Sige na, okay na ito. Kasi may budget ka na. Kasi may budget na ako. Okay. Sabi ni Doc, sige, okay. So, kailan po inoperahan? Pagpasok po namin ng Friday, this is month of November. Siguro mga 15 o... That's 2018. 2018, November 2015. Basta 2 days. November 15, 2018. Basta po 2 days lang. Dumaan ang Saturday and Sunday. Nilaboratory ako, nilahat ng mga procedure sa katawan ko. Nakapasa ako lahat ng test. Lunes po, kinabukasan, urgent po, inoperahan ako, alas 8 ng umaga. Na almost ilang hours ang operasyon ko. Lumabas po ako sa operating room, mga alas 2. Tapos, lumabas po ako sa recovery room, siguro mga 8 na ng gabi. So, halos 12 hours? Mga ganun po, mga 12 hours sa loob ng talagang sabi ko, kung hanggang kaya, di sige. Yun po, naging ayos naman po yung operasyon. Yun kaya lang nga po. So, ilang buwan po kayo nag-recover noon? Siguro po mga 6 months. Bahay lang? Bahay lang po. Sa hospital, ilang araw? Sa hospital, siguro mga 15 days. Mga 20 days, ganyan po sa hospital. So, 6 months recovery period. What happened in between? After 6 months po, yun nga po, sumakit na naman ang tiyan ko. Bumara yung, sabi daw, hindi pa naman nila, sabi nila, basta sumakit ang tiyan ko, napakasakit. Hindi po ako nakakadumi. Okay. Na naman. Tapos, nagpadala uli ako sa hospital, tiningnan uli nila, yung ko, sa x-ray, sa tinitingnan, parang may nakikita silang bukol or bilog na nasabi siguro, may tumubo na naman na bukol, yun ang kanilang suspetsa. Kaya tapos... Pero muna, bago natin yan, Sir Tony, hindi ko kasi naitanong kanina. Pag naoperahan sa colon, anong tinatanggal? Nakita mo ba ano itsura ng bukol? Ano yung inalis nila? Hindi ko po nakita, kaya lang inalis nila, nilagay ba yun sa galon, napakadami. Tapos nung linabas nga nila, pinabiopsy po pala. Pinabiopsy. Okay. After 1 week, lumabas na yung biopsy result. Stage 3 nga po, stage 3 colon cancer. Kasi yung inalis niya pong 2 bukol doon sa
palibot noon, meron pang 15 na maliliit na may mga bukol. multiple pa. Multiple 15 pieces. Opo. So dalawa lang yung analyst, may naiwan pang 15. Ba't hindi Iyo. na tinanggal yung iba? Sinama na po yun. Sinama na rin. Kaya nga malaki yung inano. Okay. Nakita doon sa biopsy, nandoon yung maraming bukol. Inalis po talaga, nilinis lahat nila yung nasa loob. Naging maayos naman po yung pakiramdam nyo sa loob ng 6 na buwan. Naging maayos naman po. Nakapagtrabaho na nga ako. Meron bang maintenance medicine na ibinigay after the operation? Antibiotic lang po. Yung okay. Sa gamot lang sa Wala naman ibang maski So kung kampante na sana kayo nung mga unang buwan, di po ba? Opo. Okay na po sana ako. After 6 months lang yan, yan nga lang po. So ano na nangyari ditong 6 months? Sumakit biglaan siya. Dinala na naman ako sa ospital. Yun. After 3 days o 4 days, inano na naman ako, schedule na naman ako for operation. Dahil meron na naman. Meron na naman daw nakita, kaya nakabara, hindi ako nakakadumi, meron na naman daw bukol. Inoperahan ako, 3 doktor yung nag-opera sa akin, awa ng Diyos. Magkano ulit ginastos nyo, sir, that time? For the second time? Siguro po, mga 70, ganon, yung ko. 70,000? Basta more than, sa lahat-lahat, siguro mga 300 hanggang 400,000 ang nagastos ko. Operasyon pa lang? So, pati po yung sakay mo na, pati lahat-lahat na. So after that, kayo na operahan ulit for the second time, ano yung sumunod ng mga advice ng doktor sa inyo? Wala naman siyang advice. Ang advice lang nga po ng doktor, pagka-opera sa akin, mag-undergo na akong chemotherapy. Kasi nga po, may nakita daw po silang bukol sa liver nung pag-opera sa akin. Pero sabi ko, ba't hindi mo pa inalis? Parang common sense, Kaya, nakita mo na may dumi, nagwawalis ka na rin lang, may nakita kang dumi. Hindi ko na alam dun sa doktor, basta sabi niya, may nakita akong hindi daw nila ma-sure kung ano yun. Sabi ko, kung meron, hindi pa naman sigurado kung ano nga naman yun. Tapos pag CT scan ko, after pag-CT scan ako, yun nga, meron na sa liver, nakasara na yung tiyan ko, wala nang Sabi sa akin, na ako, chemotherapy. Yun po, nag-chemotherapy na po ako. Every 21 days nga po, nag-chemotherapy ako. Okay magkano lang po ang bawat chemo? Mga 20,000 per session. Hanggang 25, gano'n. Opo. Pwede pong pakidescribe, ano bang nararamdaman ng nag-chemo? Anong ginagawa sa nag-chemo? Nako, napakahirap po. Sabi ko kung uulitin ako, sabi ko, pipiliin ko na lang kung mamamatay na ako. Kaysa bakit? Ano ba nangyayari, sir? Napakasakit, ma'am. Saan ka tinutusok? Tutusukin ka dito sa kamay mo ng karayom. Tapos, gano'ng kalaki? Basta yung pang malaki siya. Tapos? Yung mga 16 or ang noon. Tapos, parang IV fluid? Parang swero? Opo, nakaswero nga po. Nandun nakalagay? Nandun yung gamot. Nakalagay doon yung gamot, pumapasok sa katawan mo. Mga 3 hours yun. 3 hours, unti-unting bumubuhos doon. Oo, 3 hours. Ano nararamdaman? Mga mahapdi, masakit? Yung una po, okay lang sa akin. Kaya lang nung nagpa-5 na ako, 5 session na ako, ay hindi na ako makahinga. Pag pinapasok na yung... nagpapalpitate na yung puso ko. Tapos humingi ako, sabi ko, pwedeng tanggalin muna kasi hindi ko kaya. Ganun? Saka mahina ang katawan ko, napakahina ng katawan ko. Pagkatapos ng 3 hours na chemo, ano nararamdaman? Yun po, pag after 3 hours, okay na yan, papalabasin ka na. Nangihina ako, papahingahin ka muna sa loob. Tapos meron po akong gamot na iniinom. Pag uwi ko noon sa bahay, iinom na ako ng basta 9 na piraso. Nagamot pa, maliban doon sa chemo? 5 pagka umaga, 4 pagka gabi. Ang lalaking gamot. Yung pang-chemo pa daw yun. So that was, anong year na po ito? 2019 na? 2019 na kasi November ka nag-opera. Patapos na ng 2019. Okay. Mga June, July, August, September, nag-chemotherapy ako niyan, 2019. Tapos 2020 nga po, nung matapos ako nung pag-chemotherapy ko, nagpaglabas ng CT scan ko uli, nagpa-CT scan uli ako, ay walang nangyari. Ganun pa rin? Ganun pa rin. Kasi nga po, ano pa yung nakita sa CT scan? Yun nga, lumipat na sa liver, lumipat na sa lungs. Sabi ko, wala na, tapos na ito. Tapos, I believe, meron ka pang na-discover ng mga sakit like yung diabetes mo. Opo, may diabetes ako. Meron ka ng kidney problem. Yung creatinine ko mataas na. Sabi nga po nung isang doktor, na ako ng dialysis. Okay. Sabi ko, wag po, ayaw ko nun.
Okay. Ayaw ko. Tapos, So, meron na kayong gallstone, meron kayong kidney opo. stone, may dialysis pa. Due for dialysis because of the creatinine. And then ganun. diabetic. Oo. Ilan po yung blood sugar nyo back then? Nag-7 hanggang, oo. So, sir, nung nalaman nyo na despite nung laki ng ginastos nyo, yung hirap na pinagdaanan nyo, instead na isa lang yung sakit na alam mo, dumami pa siya, ano po yung naging reaction nyo? Talagang, is that the time na talagang give up na? Parang hands up na ako, ayoko na. Opo, talagang sabi ko, hands up na ko, hindi ko nakakayanin. Kaya sabi ko nga doon sa asawa ko, sabi ko, tanggapin na lang natin kung anong talagang dapat. Pero gagawa pa rin ako ng paraan. Kasi ayaw ko pang mamatay, ma'am. Siyempre naman, sino ayaw ko pang mamatay. Kasi yung pamilya ko, ayaw kong iwanan pa sabi ko. So, ano po yung nabanggit nyo kanina na nung time na yon na you are already parang giving up and you're listening to the radio program namin. Ano nung una nakikinig ka? Nagkaroon ka ba na idea na pumunta dito kahit na nagpapakemo ka pa? Actually po, yun po. Nakikinig na ako, nung nagkikemo ako, naririnig ko na po. Pero yun na ang bala ko. Sabi ko, pagka natapos ito at walang nangyari, talagang pupunta na ako. Yun na ang naging desisyon ko. Hindi ko nga pinaalam sa misis ko na gano'n ang gagawin ko. Pagkagaling ko sa ospital, pakakuha ko nung result ng CT scan, diretso ako dito. Doon sa CT scan, doon na nakita yung napakarami mo ng mga bagong sakit na probably meron naman talaga na dati. And then yung bagong mga bukol. Sir, nung dinadala mo yun dito sa aming tanggapan, pwede bang pakidescribe yung pakiramdam na hindi alam ng asawa mo? You're almost desperate. I believe you're desperate na halos noon. Ano yung mga expectations mo nang pumunta ka dito? At ano yung mga nasa isip mo? Bago ka umakyat dito sa third floor ng RL. Sabi ko, gagaling ako, sabi ko sa isip ko, kasi nga may before pa po yun na nanonood ako sa YouTube yung mga napagaling. May ako doon na may sa brain, sa na babae ba gayon na napanood ko. Sabi ko, bakit hindi ko subukan? Kasi nga sinubukan ko na lahat dito sa ospital ay walang nangyari. Bakit hindi ko subukan? Kaya ginawa ko, umakyat na ako dito. So, buo ang tiwala nyo noon na matutulungan kayo? Talagang, ito nga ang third floor, halos hindi ko maakyat eh. Talagang hirap na hirap akong umakyat kasi nga mahina ako. Humihingal ako paakyat dito. Pero nagdadasal muna ako. Sabi ko, sana bigyan pa ako ng buhay. Kasi nga ayaw ko pa naman na mawala ka agad. Okay. So una po kayong pumunta dito ng May 2, 2020 at yung nga yung mga results na ibinigay nyo, nakalista dito ang pagkarami-raming mga test at mga sakit na inyo pong dinaramdam doon. Ano po yung mga naging advice at very briefly kasi ito yung naging bahagi na ng first part interview namin sa inyo nung una kayong gumraduate. Maraming binawal sa akin. Huwag natin pakainin yung cancer sa katawan mo kasi pag pinakain natin ang pinakain yan, lukso lang ng lukso yan kung saan sana yan pupunta. Kaya yun, sabi niya nga, kung kaya mo itong gagawin natin. Pero nasa sayo din ang desisyon. Kaya yun po, sabi ko, basta mabuhay lang po ako, gagawin kong lahat. Bawal ang kanin, ang pansit, lahat. Nasunod mo talaga yung ko special diet. Puro gulay kinakain ko. Sabi ko nga sa iyo nung unang interview mo sa akin, nakatatlong sako akong munggo. Puro munggo ang kinakain ko. Mataas ang kreya mo pero nagmumunggo ka, ha? Opo, pero naalis yung sa kreya ko kasi nga yung tubig. Pero nung Ionic pala ang yung binigay sa akin, puro tubig. Iniihi ko talaga lahat ng infection sa katawan ko. Kasi nga, noon hindi naman ako halos siguro sa 1 litro kalahati lang. Ngayon, ilang basong tubig iniinom mo that time? Siguro, hindi pa nga ako nakakawalo. Ngayon, you're about 68 kilograms. So, ilang basong tubig ang iniinom mo nung panahon na yon? Mga 12 to 14 glass. Yun. Hanggang kaya mo pa, sabi sa akin, sige, inumin mo lang na inumin. Ayun. Ginawa ko rin nga po yun. Sinunod ko, tapos yung Ionic CMD. Tapos bawal lahat. Hindi naman lahat. Kau naman may special diet ka naman. Bawal nga lahat yung mga kinakain kong dating masasarap. Okay. Ay, sabi ko baka hindi ko kayanin. After 3 days nga, sabi ko hindi ko kaya yata. Give up yata ako.
Sabi ko, pero nagdasal lang ako. Sabi ko, sige, diretso lang. Ngayon, sa dire-diretso, after 1 month, June, syempre, monthly yun eh. yung FBS ko nga, yung bumaba na. Mm-mm. Sabi ko, salamat. Tapos, sabi ko, yung kinakain ko, okay lang po ba? Sabi, okay yan. O ba't nanghihina ka? Sabi sa akin. Sabi ko, hindi po. O tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Wala mong ano yun. Pero sa totoo lang po talaga, kahit hindi ako kumakain ng mga dati kong kinakain, hindi ako nanghihina. Nakakapagtrabaho kayo kahit nung panahon na special diet kayo, sir? Ayan po mga ka-Ionic, ayan, napapakinggan na natin yung mga naitulong ng Ionic Mineral Drops sa kalusugan po ni Sir Tony. Ayan, congratulations po Sir Tony. Ngunit hindi pa po ito tapos mga ka-Ionic, may susunod pa po ito, hindi pa po ito tapos yung kanyang testimony. Alam na po. Ngunit po pala, tayo po ay may special announcement ngayon. Sa Lunes po, December 2, ay mayroon po tayong promo. Ito po ay Christmas promo po natin mga ka-Ionic, kaya hinihikayat natin na lahat po ay mag-avail po ng promo natin sa December 2 at ito po ay available sa lahat po ng ating tanggapan at gayon din po sa ating Lazada, Shopee and TikTok. Available po yan. Ang promo po natin ay kapag bumili po kayo ng isang 60 ml na Ionic Mineral Drops at SRP, kayo po ay makakakuha ng isang 30 ml na Ionic at 2 elemental selenium. Ayan, napakaganda ng promo. Ito po yung maagang pamasko po namin sa inyong lahat. Kaya hinihikayat namin na mag-avail po kayo mga ka-Ionic. Okay? Ayan po. Thank you so much mga ka-Ionic. At ngayon po ay pagpatuloy po natin ang testimonial ni Sir Tony. Tingnan natin kung ano po yung susunod na kanyang kwento. Nakakapagtrabaho kayo kahit nung panahon na special diet kayo, sir? Opo naman, hindi ako tumigil ng pagtrabaho kahit nung may pandemya. Kami po baga dyan ang nag-ano nung mga nag-rapid test, nandyan ako sa lahat ng mga dumadating na mga bisita, magaling kung saan-saan. Pero may mga nagpa-positive, pero po nandyan po kami, hindi po ako. Hindi ka nagpa-positive? Hindi po ako nagpa-positive. Last hour nga din po nung nagpa-positive. Samantalang ang comorbidity ng cancer patient ay mataas, diabetic sana pa. Yun. Tapos yung huli naming nag-positive yung mga kasama ko, ako nag-negative pa rin. Oo. So, November 2020 nang nag-declare, mag-graduate na kayo. So, that was our first interview. Mga kaibigan, makikita nyo yung mga, kung gusto nyo mapanood yung dati pang interview, makikita nyo kung gaano ka-sexy doon si Sir Tony. At kung gaano siya talaga nagbawas ng timbang from 68 kilos down to umabot ka ng 58. 10 kilos halos ang nawala po sa inyo because of your special diet. Nakita ko kung gaano po kayo nagkaroon ng pagbabago. Talagang mas macho na siya ngayon. Noon sexy siya, ngayon macho siya. Okay? So Sir Tony, paano niyo po napanindigan yung ating pong concept at talagang, kasi marami mga gumraduate sa atin, ang tendency nila is bumabalik sila doon sa mga dati nilang maling gawain sa pagkain, sa choices, sa lifestyle, kaya bumabalik yung kanila pong sakit. Kayo po, kasi ito nga recently, yung ayo pong ultrasound results, paano nyo sir yun nagawa, na sustain talaga, na ito nga, kailangan kahit magaling ka na, sundin mo pa rin yung concept? Opo, disiplina lang po. Disiplina lang sa sarili. Kasi nga po, kung iniisip ko, kung ibabalik ko yung mga dating sarap na kinakain ko, halimbawa, mga spaghetti, mga minudo, mga kung ano-ano, sabi ko, baka bumalik na naman yung ano ko. Kaya, ang ginawa ko, up to now nga, hindi ako kumakain ng kanin. Brown rice, siguro umaga, kumakain ako ng 1 tasa. Tapos, so gulay pa rin? Opo. Gulay, tapos tanghalian, pagkagabi, munggo na lang kinakain ko na naman. Ano na yung mga naging pagbabago pala afterwards? Di ba na-CT scan ka first time, so pinag-graduate ka, ano yung mga naging pagbabago sa diet mo? Binigyan ako nung una yung adlay rice, pinakain ko noon. Na-sustain ko naman po yun, pero gulay pa rin ang pair nung wala pa rin maski anong gawa ng harina, yun, wala pa rin yun. Tapos basta sa inumin naman, tubig lang. Ang pangalawa ko lang naiinom na hindi tubig, yung buko.
Yung tawagin dito sa atin tipong. Mm. Yun lang po, walang iba, wala lahat. Ngayon, pagka may mga barkada ako ngayon na malakas na ako, pag inaalok ako mag-shot, shot na, pwede na. Count. Sabi ko, kung gusto nyo pa akong makausap, huwag na muna, sabi ko. So, ano nangyayari pag mayroong mga okasyon na ganyan? At, pag may mga okasyon, tingin-tingin lang po ako, kahit birthday ko. Naghahanda po ako kahit kaunti. Meron naman akong kaunting handa. Tinitingnan ko lang sila, basta kumakain sila, giinom. Yun lang, ang kinakain ko munggo, kawawa nga ako kawawa talaga ako nung mga panahon na yun. Advice po sa akin, sabi, sir, patingin ka uli ng tiyan mo, ng kasi nga dapat ma-monitor natin yan. Sabi ko, okay na ako, wala naman ako nararamdaman. Bahala ka, pero kailangan makita natin yun, magpaano ka ulit. Sabi ko, sige po, kinabukasan po, nilakad ko agad, nagpa-ultrasounds ako. Yun po ang ginawa ko. Nagpa-ultrasound po kayo ng August 11. And Opo. eto nga yung result, normal liver, gallbladder, pancreas, spleen, normal kidney, ultrasonically, normal urinary bladder, no mass, calculus, or free fluid. So, nung makita mo to, Sir Tony, after more than a year, inaasahan nyo na ba yung result na to or nagulat pa rin kayo? Palagay ko hindi na po ako nagulat kasi nga po nararamdaman nyo naman. Nararamdaman ko naman sa katawan ko. Saka sinusunod ko naman po yung sinabi sa akin. Malakas ang loob ko. Sabi ko, yun ngang lumipas na ilang na okay ako. Mas ngayon pa na sinusunod ko naman yung ginagawa ko. Yung hindi pwede, talagang hindi pwede. Ayun po. Ano po yung mga naging pagbabago sa inyo after nang gumraduate kayo ng November 2020? Ilang buwan lang? Halos 8 buwan lang? Opo. Medyo yung katawan ko nasasanay na sa ganong pagkain, sa ganong ginagawa ko. Tapos, basta sabi ko, basta mayroon akong iniinom na Ionic, hindi ako nababahala kasi malakas ako Magnesium talagang napakalakas. Medyo hindi ka talaga papanghinaan. Kaya yun, tinuloy-tuloy ko lang po yung ginagawa ko. Magkano nga, Sir Tony, ang ginastos mo noon ng more than a year na kayo ay nasa pharmaceutical or conventional medicine? Basta lahat po, lahat na, pati operation, lahat, pati chemotherapy, pati lahat ng siguro mga 400, ganun. 1,000. Dito po sa amin, mula noon hanggang ngayon, umabot na ba ng 100,000? Hindi naman po siguro. So, walang sinabi, no? Walang sinabi. Talagang wala. So, anong mag-i-advise mo, sir? Una, yung mga struggling pa rin na sundin yung concept, either diabetic or cancer patient. At dun sa mga nakagraduate na, ano po yung pwede yung maibigay na insight sa kanila bilang isa sa mga katulad din nila noon? Ang masasabi ko lang po, kahit na graduate na kayo, gumaling na kayo, sundin pa rin ninyo. Kasi nga po, baka po hindi natin namamalayan, bumalik na naman yung dati nating sakit, akyat na naman tayo dito. Ay baka ang mangyari, pagbalik natin dito medyo malala na. Dapat po kung ano ang dapat, yung hindi talaga pwede, wag na muna. Dire-diretso lang po para tuloy lang ang buhay natin. Kaya ako yun ang ginagawa ko. Kasi nga po, sabi ko, makalipas lang ako. Ayaw ko kasi ng pagpunta ko na naman kidok, tataningan na naman po ako Kasi nga po, yung huli kong punta sa kanya, after 4 years, nagpunta ako sa kanya, yung nagkulunos sa... Tinaningan niya na naman ako ng 1 taon. Teka muna. Bakit nagkaroon ng taning-taning na naman? Kala ko tapos na. Ano nangyari? Kasi po, kailan ka pumunta? bala ko kasi pong magpa-colonoscopy kasi. Pumunta ka kay doon nga sa po, doktor sa mo. Na yun. Anong sabi nung doktor mo sa'yo? Sabi sa akin, magpa-colonoscopy ako para makita nga yung ko. Nagpunta ako doon sa isang doktor na nag-colonoscopy sa akin. Tapos sabi sa akin, hindi naman kita pwedeng colonoscopyhin gano'n na basta-basta lang na magpa-CT scan daw uli ako. Sabi ko, hindi na po. Wala naman akong nararamdaman. Sabi niya sa akin, wala. 1 taon ka na. Basta sabi sa akin, medyo na-irita din ako. Sabi ko, Dok,
Huwag mo akong taningan. Sabi mo sa akin Teka noon. muna, yan yung the same doctor that told you na you will die in 4 months. Opo. Tapos ito ngayon, bumalik ka sa kanya after a year, tinataningan ka na naman niya ng 1 year. Opo. Ang hilig magtaning yan, ano? Ano yan, si taning? Sabi ko, wag mo akong taningan ng taningan. Sabi mo sa akin, kako, nung una, 4 na buwan lang ako. Ngayon, 4 years na ba ako, buhay pa ako. Mas malakas pa nga ako, sabi ko ngayon. Sagot na lang sa akin aba, ay pinagpala ka. Ay, medyo naiiyamot-iyamot na rin sana nga ako. Kaya sasabihin ko din sana na baka mauna ka pa sa akin doon. Baka, buti hindi mo hindi mo inalok kasi. ng tawag dito, bunong braso. Ayaw ko naman, sabi ko wag na lang. Meron pa nga nagsabi sa akin ng doktor na kahit anong gawin mong pagpapagamot, mamamatay ka rin. Sabi sa akin. Sabi ko, Dok, lahat naman tayo mamamatay. Kaya laang ka ko, wag naman ganon. Wag naman ganon. Napaka-ano naman ng mga doktor. Meron mga doktor pong ganon. Basta, ayaw ko lang pong pangalanan sila. Sinabi na po sa akin ni Sir Tony kung sino yun. Tanda ko po lahat sila. Hindi mawawala sa isip ko yun. Kaya sabi ko sa kanila, God bless na lang. Bait mo naman, Sir Tony. Tinaningan ka na lang ilang beses. God bless pa rin. Ay, hindi ako sa nagmamalaki. Makita lang ninyo yung katawan ko sa ngayon. Nung una ay sus, Mariosip. Nung nandun ako sa ospital. Oo. Wala, sabi sa akin. Ano yan, tawag sa'yo? Isang pirma na lang. Opo, may narinig na nga po ako. Sabi ko sa iba na may nakapagkwento na sa akin na buhay pa pala yan? Bakit anong nangyari doon sa mga kasamahan mo? Sabi ko, parang iniisip na, buhay pa pala niya si Antonio. Kala ko patay na. Hindi, may naalala ko na ikwento ka sa akin one time. Mga kaibigan, matagal na kasi chismisan nito. Madalas ako magmarites dito kay Tony. Sabi mo, yung mga pasyente doon sa isang conventional, ilan kayo noon nung nagpapakemo kayo? Basta doon po sa ospital, mga kasama ko siguro almost 10 kami. 10 kayo sabay-sabay nagkikemo. Tapos yung nagkikemo kami sa loob ng siguro mga 5 or kaya mga 10 hanggang more than 10. Ngayon ang natitira 2 na lang po. Ikaw? Ako saka yung nakasama kong nag-ionic din, nasa Baaw siya. Yun na lang, kaming 2 Kayong na lang. 2 na lang, pareho kayo nag-ionic. Opo. Grabe, Ang taas ng rate pala ng kaming 2 na mortality lang. dyan. Kaya sabi ko... Kaya pala may tanong sa iyo, Sir Tony, na buhay pa pala yan. Sabi ko, wag naman po, wag naman. So, Sir Tony, sa last few minutes, ano yung mga naging pagbabago sa maliban dun sa pagbabago ng pagkain, choices mo sa inumin, meron bang mga emotional o ano man ang mga pagbabago sa iyong pagkatao sa pagsunod? Ano yung mga realizations mo? Yes po, naalis yung stress ko, yung iniisip ko na baka bukas mamamatay na ako. Yung emotion ko ba na ang iniisip ko yung pamilya ko, baka ako maiiwanan ko na, wala na. Kasi actually ako lang po ang naghahanap buhay sa amin. Ilan po anak nyo? 2 lang po sila. Tapos ang ano lang po kasi hindi pa sila stable sa buhay nila. Mga bata pa. Tapos yung misis ko medyo mahina din yung hindi naman sa ang loob niya kasi ako din po ang basta yun lang po ang kayong breadwinner. Oo, ako lang po talaga. Kaya sabi ko gagawin ko ang lahat na paraan na hindi ako muna mawala. Ngayon, sabi ko nga after 4 years, nung ako'y tinaningan, medyo tanggap ko na sana'y hindi pa ako kunin, mas lalong lumakas ang loob ko ngayon. Kasi nga, nung makita ko yung result ngayon na normal na, pati yung liver ko, wala na. Kasi nga yung huling ang CT scan, nag-ultrasound akong huli, may bukol pa doon sa Ngayon na huli ko ngayon, wala na lahat. Wala na po lahat. Okay na. Pati yung diabetes ko, yung blood pressure ko, puro normal. Awa ng Diyos, kahit isang pirasong gamot, wala akong iniinom. Ayan nga po mga kainik, napakinggan po natin ang testimonial or patotoo po ni Sir Tony Carino ng Naga City patungkol po sa kanya naging karamdaman na colon cancer.
At congratulations po, sir. Yan, magaling ka na. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating product. Okay po. Ito po yung mga ka-Ionic, ito po yung patunay na talagang mabisa at magaling po yung Ionic Mineral Drops dahil ngayon nga, si sir nga natulungan ng ating Ionic Mineral Drops po na gumaling sa kanyang karamdaman. Diba sabi niya, disiplina lamang daw po sa sarili. So, kailangan talaga mga ka-Ionic kapag ganito yung karamdaman natin, may cancer po talaga, may mga pagkain kasi tayo na lililimit lamang po natin na nakakainin. So, ina-advise naman po natin yan dito sa ating tanggapan. Kung ano lamang yung mapagkain na pwede munang kainin. Kaya naman, congratulations po sir at sa mga mayroong karamdaman dyan na nakikinig ngayon, kung maaari ay bumisita sa aming tanggapan para maturuan po namin kayo kung paano yung pag-take ng Ionic Mineral Drops at kung ano nga ba yung mapagkain na pwede at hindi pwede po sa inyo. Ayan po. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-Ionic. At ngayon po ay nabot naman tayo ng oras na pamamaalam. Maraming salamat po sa lahat na nakinig, nag-share ng ating live program. At nawa po yung natutunan natin ay gamitin natin sa araw-araw nating buhay dito sa mundo. At wag na wag nating kakalimutan po na manalangin po sa Diyos sa araw-araw. Para po sa ating Ionic Reflection, before you encounter a problem, God already has a solution for it. Just trust Him. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-Ionic. Dito po nagtatapos ang ating programang Ionic Mineral, Susi sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Shay at kami po ay nagsasabing sa Ver1 Rev Enterprises Corporation at gamit ang produktong Ionic Mineral Drops, we are caring most dearly. Yung napakinggan ang programang Ionic Minerals, Susi sa Kalusugan. Hanggang sa muli, tayo magsasama-sama sa paglalahad ng mga pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops. Ionic Minerals, Susi sa Kalusugan.